Hello guys, good evening. Good evening. May content. Ito tayo. Hmm. Okay, so i-continue natin itong ginawa natin na bahay. So mag-start tayo sa pagmo-model ng Windows. So kahapon pinakita ko sa inyo kung paano gawin yung shakes saka yung siding gamit ang floor generator. So nag-post ako sa group chat natin kung about sa yung link ng floor generator. Search mo lang 'yan. Ano kasi 'to, free lang siya ba? Yan, oh. Kailangan mo lang mag-sign in. Ito yung mga options niya, yung limang 'to. Meron siyang license din, pero tawag diyan, hindi na kailangan 'to kasi hindi naman kailangan hindi naman natin kailangan yung full version niya. Okay na kahit na basic lang kasi mostly na ginagamit dito is itong standard, itong herringbone, chevron. Ito lang talaga. Ito lang yung limang 'to talaga yung pwede mong gamitin sa ano, sa free version. So, okay, mag-start na tayo sa window. Front view ko siya, F. Alisin ko muna to. So, nakita ninyo, kung tingnan mo yung side view, yung roof kasi, nagpagano'n siya, no? Naka-incline siya. So, may pitch pa siya mga. So, ganyan. So, kapag tingnan mo dito, nagmukha siyang parang hindi equal ba? Kasi dito malaki, malaki. Ito, tapos dito sa taas maliit. So, meaning, umabot pa siya dito sa gilid ng, parang kumbaga takpan siya ng roof. So, okay. Ang gagawin natin, actually dapat, ihuli natin lagi itong mga shakes na to kasi, kapag ilagay mo yan siya, wala pang window, maguguluhan ka, tingnan mo, marami siyang, tingnan mo, yan, marami siyang lines, or spline, no? Diba? So, mas better yan, gawin nyo to sa huli na. Once na natapos nyo na yung bahay na mga ano na ba, lahat lang ganito, parang ganito lang, mga boxes lang, mga polygons lang, ito lang muna. Ito ko man silagay sa gilid, So, take ko to. Okay, dito muna tayo. Okay, start tayo sa window. Ah, na-move ko ata to eh. Snap ko lang siya. Yan. So, ang gawin natin is, kukunin ko yung sukat ito. Yan. So, 88.9 siya, dalawa. Kopyahin ko lang. Kahit saan dito. Pero meron kasing drawing na hindi equal, kumbaga. Dito, 77, parang ganun. Tapos vertical niya is 80 o pag 80 to ba ganun. So, hindi minsan may ganyan. So, ito, kopyahin ko to. Delete ko yan. Gawa ko ng rectangle sa loob. Ito, make sure niyo naka-snap kayo para kapag maglalagay kayo ng ganyan, mag-snap siya sa drawing na nilagay natin. Tapos, di ba nakagawa na yung rectangle? Punta dito sa modifier list. Right click, convert to spline. Lalabas yung line. Activate ko to, press ko yung 1 or ito, vertex, click ko to. Control A. Kasi sa nangyari ito, kita niyo may lumalabas ng kulay green. Ang nangyari kasi, naka-bizarre siya, So, every time na mag-move siya and na-activate yung bizarre, nagko-curve siya, yan. No? Hindi siya straight. Pero kung naka-corner na siya, ito, sali ko siya, kaya anong gawin mo, straight na yan siya, yan.
Okay, so, after nyan, select ko to, yung spline, outline, negative ko siya, negative 88.9, yung kanina. Negative, paste ko lang, control V. Kasi kinapit ito kanina yun eh. Enter ko. Yan. Pag okay ka na dyan, cancel sa click ko to, mawala yung selection. Kung click ko balik, ala ko ng extrude. Yan. Top view ko. Dagay ko siya, di ba, parang siya kasi syrup ng extrude natin eh. Gusto mo, dagdagan mo siya ng konti muna, temporary lang. Yan, 100. Para makita mo lang siya ba. So, kita ninyo, meron siyang lumalagpas dito. Ito yung basihan natin dito. Minsan, ang nangyayari kasi niyan, minsan, hindi pantay yung floor plan. Teka, mali. Kasi yung itong plan to, pato sa ground floor. Hindi ko na ginamit yung tawag dito yung second floor na plan. So, nangyari niya, wala tayong basihan. So, ang gawin natin, dito yung magbase lang ng depth niya. Itong, so, umagpas pa. So, gawin natin, rectangle O, click ko dito. Actually, kahit hindi na yan, kasi loob din eh. Click ko to. Yung end lang ng wall, tsaka dito. So, meron kang 209. Kapihan ko yan. Delete ko. Select ko yung itong window. Paste siya dito. Yan, 209. Enter. Yan. Pag nalagay mo na siya, ilabas mo siya. Activate ko yung snap. Ito. Yan. Make sure ninyo na naka-activate yung Y, naka-yellow siya. Yan. Ipantay ko siya sa wall. Yan. So, tingnan nyo. Pantay na siya. So, yan. After yan, gagawa uli ako ng rectangle. Actually, pwede din kopyahin mo to. Depende sa inyo kung ano nakasanayan nyo. Kopyahin nyo to. Pero ako, gagawin ko yung rectangle. Snap ko siya sa dulo. Para sigurado ka, pwede mo kunin sukat. Pero pwede din manuhin natin. So, yan. Click dito. Naka-snap siya, no? Diba? Lagi kong ina-activate yung snap. Kapitan na magmamodel ako. Right click ko siya. Convert to spline. And then, activate ko yung vertex. Control A. Corner. So, manuhin natin ito. Lagay siya dito. While dragging, pwede mo siyang ipindutin yung S or snap. Yan, nag-activate siya naman. Yan, dito sa dulo. Deactivate yung snap, S, uli. So, wala na snap, no? Yan, select ko to. Press ko yung S uli, snap naman. Hindi mo na. Kasi kailangan natin i-click muna yung Y-axis. Kasi, di ba, tingnan mo, yung X-axis yung naka-activate. So, kapag ganyan, tapos mag-snap ka, pwede pa rin, pero medyo baka minsan kasi nangyayari ganito. Gumaganyan siya kapag mas maganda na bago mo siya gawin, click mo na, i-activate mo na yung Y. Tapos, drag mo siya. Activate ko yung S, snap. Yan. Once na-activate mo na siya, i-outline natin. Tignan natin yung, tignan natin yung sorry. Tignan natin yung ito. Yung spline. Ganyan natin. Randomly lang muna, random. Baka may question kayo habang gumagawa ako, pwede kong sagutin. Yan. Drag ko dito. Press ko yung S. Yan, snap. Press ko lang yung S. Ito. Drag ko pababa. Press ko yung S. Click naman. Ito naman. Highlight ko to. X naman. Sa X naman tayo. Press ko yung X. Ang S pala. Yan. Activate ko ulit. Yan. So, okay na siya. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan ko siya ng extrude. Ganun lang. Spline, extrude. Parang ganun na siya. Yan. So, tingnan nyo, meron siyang may depth siya, no? So, ang gawin natin, rectangle. Sukatin ko to. Ito. Yan. Ito lang siya. So, meron siyang 139.66699. So, copy ko. Right click. Delete.
deactivate ko yung snap. Click ko to. Itong ginawa natin. Click ko to. Double click. Or manual backspace. Or delete. Space. Enter. Tapos click ko dito. Pantay ko siya diyan. Yan. No, pantay siya. No. Pantay siya. Yan. After yan. Dito na tayo. Ito. Kasi iba itong ano eh. Iba yung dito sa baba. Kaya nangyari ganito. Sa plan. Okay lang yan. Mananuhin natin. So, ito. Click ito. Gawa ko ng rectangle. Pwede mo sa diretso. Ulitin ko Na-activate yung snap. Dito ko mag-start. Taas. Yan. Hanggang dito sa pinaka-end niya. Yan. Dito. Right click. Ganun pa rin. Convert to spline. Ito. Vertex. Press or 1. Select all. Corner. Activate yung snap. Ito naman. Ulit-ulit lang. Kung ano ginawa ko sa una, gano'n lang. Minsan ito, hindi ko na ito ginag-detail ito mga ito kasi malayo na yun eh. Pero much better kung gawin mo siya. May titig din mamaya. Yan. Tapos, hindi na ako magbasa sa plan. Diretso yung ganito, extrude. So, mostly kapag ganito kasing ganitong detail, yung sliding window, ginagawa ko itong 30. Yan. Once na nagawa mo siyang 30, top view mo siya. Kasi dito, nasa top siya ng ano, yung kabila, sa right side yung top niya eh. Dito. Sorry. Sum-extend ko, ilagay konti, drag ko siya. So, ito yun. Dito, ang technique ko dito, ipantay ko sa center ng frame natin. Save ko muna, save. Ito. Kasi dito, no. Select ko yung back part. Activate yung snap. Make sure ninyo naka-activate yung y-axis. Yan, center. Kapag okay ka na dyan, ang gawin natin, i-convert natin siya sa poly. Polygon. Yan. Diba meron siyang detail? So, ang gawin natin, sukatin ko to. Meron siyang 4.764. Ito dito yung base nila. Kahit na yung isa hindi. Tignan mo, may kamali siya. 4 tsaka 2. Pero konting-konti na yan. Hindi na yung kailangan problemahin. Select ko to. Once, di ba na-convert natin siya? So, select natin yung polygon. Select natin yung loob. Yan. After nyan, mag-add ng bevel. Ito. So, pumapasok sa ngayon. Click ko to. Yan. Dito, adjust ko ng 4.7. Yung kinopya natin. Yan. After nyan, top view ko. Tingnan ko sa wireframe. Dito magbase yung ano mo. Yung kumbaga, yung pagka-bevel nyo ba. Depende sa inyo. Pero, as long as possible, as much as possible as at least, hindi siya maliliit sa 8mm na thickness ng glass. So, yan lang muna. Yan. So, kung gusto niyo yung sigurado kayo, gagawin natin. Uncheck ko to. And select ko to. Mag-add ako ng editable poly. Ito. Diba dalawa na siya? Click ko to. Yan, nakaselect na siya, diba? Tapos, mag-add ako dito ako mag-add ng bevel. Click ko to. 4.7. Diba parang sa front view parang pumasok sa. Click ko to. Yan, nalabas siya. Yan na siya. Tapos, top view ko, di ba, as of now, pantay siya. So, laruin ko siya dito, manually. O kaya, ito lang, pantay ko na dito. Yan, gawin ko na lang 5. Tapos, click ko OK. So, meron ko lang, sorry. Click mo to, disable mo. Yan. Tapos yan, lagay natin yung glass. Rectangle pa rin. Pwede din box, diretso na, pwede box. Yan dito, dulo. Dito. Tapos, i-up mo siya, automatic may lumalabas na kahit dito. Pag mo problemahan yan, manual adjust natin. Yan. Pag-click ko yan, di ba 1.5 siya. Punta ako dito sa modify. Gawin ko lang itong 8. Enter. Tapos, balik ako sa top view. Di ba siya, nasa baba pa, or I mean sa edge pa siya. So, gawin ko, click ko center.
activate ko yung snap. Make sure yung naka-Y siya. Yan. Yan na, meron ko lang window. Slide yung window. Yan. Tapos, ang gawin ko, di ba kasi kabila eh. Select ko to. Ito naka-pull na pala. Ito na lang yung box. Right click ko. Double poly. Convert ko. Click ko to. Attach. Tapos, top view ako. I-duplicate ko siya. Yan. Okay. Di ba last kanina, dito rin nag-snap, no? Ngayon, dito naman tayo mag-snap. Sa front naman. Tsaka send dito. Yan. 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 Meron ka lang window. Sliding window. Tapos, kung gusto mo sandali sa baba, click ko to. Check mo lang anong detail ito. May pinagkaiba kasi ito, yung frame niya. So, ang gagawin mo, ito lang kopyahin mo. Ito lang. Tapos, gagawa ka ng spline ito. Ito pala, yung sa labas. Drag ko to. Duplicate. Yan, okay. Snap ko siya dito. Yan. Tapos, manual mo siyang snap sa dulo, end to end. Yan. Select ko to. Y-axis. Ito naman, lagay siya sa baba ito. Yan, dito. Tama ba? Yan, tama. Ito naman, ito lang siya banda. Hindi pa pala. Yung loob pa pala na kailangan natin. So, full pa rin siya. Di ba na full? Lagyan natin full. Dito tayo magkamali, oh. So, ang gawin natin, ito yung maging serving guide ko. Dito ko lagay. Yung sa taas na to, kopyahin ko. Tsaka snap ko siya dito. Yan, para, kasi ang nangyari kasi, delete ko to. Meron pala siyang, may bintana pa dito. Nakatago, same sa taas. So, ang gawin natin, itong wall na to, adjust natin manually. Ganyan. Follow natin yung frame ng window frame ba? Yan. Yan. Kasi same sa lahat dito. Ito na muna. Yan. Yan siya. Tapos itong loob na frame, ito. Copy natin. Duplicate, copy lang. F3. Snap ko end to end, yan. Point to point pala, sorry. Yan. Ito, manuwa ko. X-axis. Activate yung snap. Tapos ito yung, gamitin ko yung segment. Dito to. Baba ko. Hanggang dito sa dulo. Ito. Sa loob ng yung unang frame. Yan. Ito naman. Activate ko yung vertex. Segment pala. Yan. Ito ginagamit ko yung space. Para magda-lock siya. Yan. Ito yun. Yan. Tapos, click ko ito, duplicate ko. Wag mo matakot lumagpas siya, okay lang yan. Tapos to, click ko yan, yan, snap, disable ko yung snap, click ko to, yan, yung pinili ko yung vertex, sorry, itong y-axis, yan. Pero meron ko lang dalawang frame pa lang. So, next is ito. Yan. Lagay ko dito. Yan. Press 1. Vertex. Yan. May lang magpasal dito. Ayusin natin. Yan. So, ito siya. Yung dust to. I think same to sa iba pa din. Pero okay lang yan kasi tago na yan eh. Pero mas better na ayusin natin siya. Pero sa inyo yan. Depende sa inyo yan kung gusto nyo ayusin siya o tama na yan. Kasi hindi naman sa makita sa render kasi tago. Pero ako kasi gusto talagang yung tama talaga. Ang purpose kasi nito, mabilis nyo i-revise kapag naka full snap ka talaga yung base sa drawing. Para at least hindi ka problema sa huli kapag mag-revise ka. Kasi
Tama yung paglagay mo ba? Yan, ito. Move pala yung window. Kasi ito sa taas, o kulang ng pag-snap ko. Yan, ayusin natin. Yan. So, ito naman, kakopyahin ko. Okay. F3 uli, snap ko dito. Ito ulit, ako naman. Ito dito, ay ito pa. Yan. Ito yun. Yan. So, yan siya. Tapyo ko, check ko dito. Okay naman. So, yan siya. Tapos ito, dupigay ko sa likod. Kasi dalawang likod to eh. Yan. Tapos kapyan ko isa pa. Dito sa front. Takihan ko siya. Yan. Question kayo. Baka may question kayo ha. Yan. Spacebar. Snap. Off ang spacebar. Tsaka yung snap. Teka, check natin yung drawing. Tama. Ang problema kasi dito, yung tingnan mo yung drawing, malaki sa taas, malaki sa baba, maliit sa taas. Maganda sana kung pantay, pero okay lang yan i-follow, kasi nagdidepende siya sa drawing eh. Pero kapag papabago ng kliyente, siyempre baguhin natin maging pantay ba equal. So, okay na siya, lagay mo na, kopyahin ko to, drag ko dito sa kabila, copy, spacebar. Ang purpose kasi ng spacebar, kapag naka-spacebar ka, hindi mo maklik pong iba. Kasi kapag hindi, tapos mag-aksidente maklik mo to, yun o, nag-delipat. Yan. So, spacebar ko, snap, yun, alisin yung spacebar, tsaka yung snap. Ganun dito. Shift ko, copyahin ko. Yan, snap. Yan. Na-follow nyo? Okay, so ito naman. Copyahin ko to. Ito naman tayo. Medyo ano pa ito, mali. Ito. Yung sa wall, snap natin. Yan. Para di kami hirapan, convert natin sa poly. Yan. Press 1. Ito. X-axis. F3 para makita mo. Ganito lang yung sistema ng ng modeling ng spline modeling tsaka extrude. Ganito lang. Ulit-ulit lang ba? Mahasa ka rin ng mahasa. Ito yun siya. Kapag itong dalawa kasi meron pa siyang frame dito sa outline frame tapos may inside frame. Parang kapag ito, yan. Yan. Sorry. Yan ito nangyari no. Kanina makita mo. Kapag hindi ko nakalock, masiselect yung ikabila. Lock ko siya, snap. Tapos click ko muna to. Pwede man to i-convert sa poly. Tapos press ko yung 1 or vertex. Yan. Snap ko dito siya. Baba uli. Move ko siya pababa. Yan. Yan siya. Question. Naghintay ako ng question nyo. Yan. Yan, meron tayong window. Okay, so ang next is door. Itong door. Ganun pa rin yung sistema dyan. Talagang magawa ka lang ng window. Ganun pa rin yan. Ang importante lang naman sa paggawa ng bahay is alam mo yung standard. Standard ng window, standard ng door, garage, yung depth niya, parang ganun. Para mas mabilis mong matutunan ba. Saka kung gusto mong aralin yung standard, marami sa sa Google, mga ganyan. Pero mas better kung may libro ka. Yan. So dito naman, kasi ang ganitong style, wala siyang kapya ito wala siya sa baba, no? Ito. So ang gawin natin yan, ibaba ko muna dito para makita ko yung detail niya. Gagamit ito na yung paggamit ko ng quick slice. Yan. Mag-snap ako. Click ko dito. Yan. Click ko to. Highlight ko to. Meron pa pala isang hindi ko pa naturo. Nakita nito, itong window tsaka closing. Kapag nakaganyan siya,
kung ano na yung sa loob ng pinili mo, yun na yung pipili niya, you know. Kapag nasa labas to, or crossing siya, lahat ng madaanan niya, isa-select niya. Kaya ganito. Yan. Alam mo? Ay naman pinagkaiba. Kapag activate, kapag nasa loob yung box, yan sa loob lang. Nasa labas yung box, lahat na. Kahit na yung likod, i-click na yan. For example, no, dami kang box dito. Tapos kapag ito na yung pinili mo, tapos select mo siya, ganyan, ito na yung frame na yung mapili mo. Kapag nasa labas to, tapos madaanan yung ng selection tool mo, yung tatlong box, tatlong mapili niya. Yun ang purpose niyan. Yan. So, alam nyo na, yung part na to. Ito pala, yung selection, yung tool na to, mag-select lang, di ba? Di ba ngayon, ano pa siya, rectangle tsaka square. Di ba? Steady mo siya, left click, steady mo siya, left click, may lalabas yun, circle. Sorry. Circle naman, yan. Circle siya. Iba yung iba. Ito naman, random. Yan. Yan. Tapos, may pa isa. Itong custom. You know. Yan. Tapos, ang last, yung spray. May sound pa. Sorry. Yan. Okay, so. Pero, ang nakasanayan ko kasi yung ito yung tanggol. Yan. So, di ba na-slice natin, no? Back na dito, slice natin. Ang gagawin ko dyan, i-delete ko to. Click ko to. Highlight ko yan, kasi yung loob ng box. Press ko yung delete. Yan. After natin yung delete, lagay natin sa door. Yan, o. Click ko to. Spacebar, activate ko yung spacebar. Snap, naka-activate din. Tsaka yung X tsaka Y, yung center na activate natin. So, random siya. So, click ko yung ang snap ulit. Lagay ko dito. Yan. Tapos, di ba, magpa siya. So, meaning, yung door frame is maliit sa frame ng window. So, gawin natin, sukatin natin siya. Rectangle. Make sure niyo na naka-mm kayo or anong nakasanayan ninyong size sa unit setup, mm. Next, tingnan ito dati sa unang video natin. Yan. Activate ko yung vertex. Click ito. Di ba nakita nyo meron siyang extra dot? Pwede natin delete yan. Press natin yung control. Tsaka backspace. Yan. Kung backspace lang, pwede din. Pero minsan, nag-isasira yung model. Mas better na na-press mo yung control para malinis siya. Yan. Click ito. Tapos, ito pala muna. Teka. So, atin ko muna to. Ito. So, meron kang 82.4 something. 55. So, delete ko. Right click, delete. Click. Activate ko yung vertex ulit. Snap ko dyan. Sino dito sa kabila. Snap ko to. Yung kanito na sa natin sa group natin yung kanito kung gusto mong aralin. Yan. Yan. Ito naman, ipantay ko muna siya dito. Pantay ko siya. Tapos, activate ko to. Absolute mode. Na-explain ko dati sa inyo nung second video. Ata. Di ba, y-axis to. Pakirin. So, y-axis na yun. Yan. Paste ko dito siya. Yung kinopya natin ginasalit na yung tanggol dito. Tapos, i-enter ko. Yan. So, ganyan yung dapat yung frame natin. So, gawin natin. Itong wall na to. Activate ko yung spline. Activate natin to. Stop natin dito sa sa door frame. Yan. Vertex. Pababa ko. Hanggang dito. Yan. Hanggang door frame. Medyo boring, no? Pero yan, isa sa mga importanteng nanto, kahit na ganitong detail ng pagmamodeling, importante talaga to. So, minsan, itong extra sobrang hindi ko na ito ginawa. So, dito tayo diretso. Kasi maliit yan, hindi na yung makikita. Select all ko. Corner. Yan, snap ko dito. Ano pa rin, kung anong ginawa mo sa window, ganyan pa rin. Yan. Yan din siya. Tapos, gamitin ko ng spline, outline.
Sorry. Select ko all, outline. Yan. Tapos, click ko yan. Buy. Buy uli, pakyat. X naman. Negative naman. Negative X. Tapos, duduplicate ko siya. Click ko tong spline. Click ko to. Shift ko. Drag ko pababa. Space bar. Snap. Space bar off. Off mo yung snap din. Copy natin to. Space bar. Pababa. Tignan nyo. Gumagawa sila ng drawing. Hindi pantay pa. Yun o. Yan o dyan. Mapantay na tayo. Yan. Exclude natin. So, ang gagamitin kong size is 40mm. Top view. Lagay ko center. Para makita mo yung center niyan, select mo yung frame. Ito. Isolate ko. Top view ulit. F3. Tapos, check ko to. Yan, center. Tapos, di ba meron tayong glass dito sa loob. So, ang gawin natin, i-duplicate natin yung door. Control V. As victory. Control sa V. Lalabas to. So, copy lang. Okay. So, wag mo na siyang galawin. Ang gawin natin, click natin yung spline. Kasi every time na mag-control V ka, yung ginawa mong, yung dinuplicate mo, yun ang, ano niya, click niya ba, yung i-activate niyang, model. So, click ito, yung spline. Select ko yung labas na line, tapos delete. So, kung maiiwan, yung sa loob, itong tatlong box na to. Deactivate ko, balik ko sa extrude, gawin kong 8, enter. Yan ang mag-serving glass natin. Top view, click ko to, isolate ko, top view ko, nasa likod siya, so click ko to, y-axis, center ko, lagod yan, sa center, yan, meron ka ng door. So, ang isa na gagawin is yung garage. Question muna tayo, may question kayo? Bago ako mag-continue yung mga 5 minutes, pahinga muna ako. Sorry may masakit yung lalamunan ko. Baka may question kayo ba? Okay, I think. Okay, saan tayo? Garage door. Okay, iba nito yung technique ng style dito. Pwede mo itong gamitin sa window, pwede mo gamitin sa garage door o sa door. Itong gamitin ng style iba. So, ang start natin is itong taas. Gusto ko labas yung detail niya. So, ang gawin natin, go tayo ng box. Ito lang muna. Gawin kong 100 lang muna. Tapos right click ko, convert to poly. Di ba may line dito? So, kailangan natin parang to separate ano ba? Model ba? So, after nyan, di ko to, polygon. Perspective ko, tingnan ko siya. Pagkat ako ng bevel. Yan. So, ano lang, 5. Tapos negative 5. Yan. Yeah, okay. So, ayan siya. May bevel ka na. Yan. So, gawin natin, lagyan natin siya sa top view. At lagyan natin siya dito. Yan, sa likod ng pader ba. Yan. So, next natin gawin is, i-extrude natin siya. Ito. Y-axis. Antay ito siya dito. Yan. Dito to. Dito yan. So, top view ko. Sorry. Check ko yan. Yan, snap ko yan.
Dito muna tayo kasi masyadong mahaba. Tap. Yan. Yan. Mag-duplicate muna ako para dito 'yon. Kasi pwede mo siyang diretsuhin, na parang ganitong anggulo, yan. Pero ito kasing technique na 'to parang mina-maximize ko lang yung modeling ano natin para at least may idea kayo ba. Yan. X-axis, spacebar, take ko 'to. Yan, snap. Yung na-duplicate mo, ang gawin natin diyan is ilagay ko dito siya. Yan. Click ko 'to. Yan, vertex, x-axis, spacebar, snap. Yan. Click ko yung 1 uli o kaya deactivate, yan. Yan siya. Spacebar, yan. Sorry. Okay, so kokopyahin ko siya sa kabila. Spacebar, naka-snap. Make sure ninyo naka-x-axis kayo. Yan. After yan, gawin natin yung garage base sa drawing niya. Pero minsan kasi ang kliyente nagbibigay din ng reference niya kung ano gusto niyang garage. So, pero sa ngayon ang i-follow natin yung drawing. Yan, rectangle. So, meron pa siyang maliit na frame. So, hindi natin gawin yan. Diretso na natin. Yan. Right click, convert to spline, select all, corner. Siya. Yan. Tapos ito yun. Ito yung center. Yan. So, after yan, mag-outline ako. Press ko yung segment. Yan siya, lito ako eh. Ganyan. Yan. Spacebar. While activating x-axis. Snap. Yan. Click ko to. Snap yan. To then, Y. To then. Yan. So, select ko yung spline. Click ko to. Duplicate ko. Yan. Press ko lang yung shift Duplicate, shift, drag. Yan o. Medyo nantok kayo Okay, yan. Yan. So, after yan, i-extrude ko siya. 40. Top view. Isolate ko. Convert to poly. And then, quick slice ko siya. Ito. Dito. Ayan siya. After nyan, click ko yung labas, likod. Click yan. Ang purpose na para lalabas yung detail ng garage. Yan. Yung likod ay click ko Yan. Yan. Tapos front view. Extrude. 5mm. Maganda ko ng 5mm. F3 ko. So, click ko to. Yan. Okay. Yan siya. Alisin ko pagka-isolate. Top view ko. Center ko siya dito. Tapos punta ako dun sa frame. Select ko yan. F front. Ito. Itaas ko siya. Click ko to. Konting move lang. Tapos spacebar. Click ko yan. Gawin dito. Diyak ko parang naka siya. Parang tawag yan. Magpas ba? Yan. Ito. Stop ko dito. Ito. I-center ko. Ito yung center niya. Ito. Yan. So, yun yung pinagkaiba.
Meron ka ditong detail. Ito pa pala. Yan. Yan. Tapos, pwede mo siyang duplicate. Yan siya. Copy. Snap lang siya. Or dito magbase. Sa gitna. Yan. Segment. Click ko to. Y-axis. Sorry. Sabi ko snap. Ano lang, ganun yun. Simple process lang. Snapping. Spline. Ganun. Center. Yan. Break ulit. Question guys. Baka may question kayo F3. Stop ko to. Check ko dito. Nung magpas ulit siya. So, click ko to. Binaba ko yung pangatlong frame ng garage. Spacebar. Click ko to. Snap. Yan. Magpas. Yan. So, sa baba, tingnan natin. Hindi siya center. Highlight ko. Tapos, takin ko konti. Click ko to. Center. Yan. Tapos, tuloy lang sa baba. Malaki kasing kulong to yung yung bevel. I mean yung konting detail na malaking tulong sa atin. Okay. Select ko to. Okay, and then ganyan. So, kapag F4 mo or F3, gamitin ko clay Yan mo. Lumalabas na yung detail sa gitna ng garage. So, ang next is lagyan natin to. Ang gagawin ko dyan, select ko to, tapos isolate. Tapos gawa ko ng rectangle. Light view. Convert to spline. Teka. Yan. Tapos, dito ko na ilalabas yung floor generator. Convert to spline. Select all. Corner. Floor generator. Yan. Free lang to sa binigay kong link. Tapos iba naka horizontal. Pwede na siyang itayo dito, direction. Yan, 90. Tapos, minimum offset. Ganyan na siya, 0. Tapos, alisin ko yung yung pagka-isolate niya. So, i-count ko to. 1, 2, 3, 4, 5. So, bawasan natin yung max width at taasan natin lang. Yan. Yan. Tapos, dito, gawa ako ng 40 na 40. Gawin kong 30. Tapos, 4 or 5. Depende sa inyo. Top view. Hindi ko yan. Dito. Yan. Nice. Tapos siya dun sa likod ng garage. So, gawin natin. Duplicate lang. Ito Copy ko ulit. Dito, mag-stop ako. Yung center gamitin ko. Back base. Yan, center. Yan. Okay. Click ito. Center. Yan. Okay, yan. Ganun pa rin, snap pa rin sa center. Kung hindi mo siya mas sa center, may magpas pala. Kaya natin ayusin. Okay. Ito, click dito. Yan. And then, double check natin. Okay, so, high ka to. Yan siya. Ganun lang. Ulit-ulit lang. Yan. Ganyan siya. Oops. Yan. Meron ka lang. Garage door. Yung taas glass lang yan. Same pa rin yung process. Ito. Ito. Ito pala. Copy ko to. Tapos stick ko yan. Convert to poly na siya. Okay. Tapos copy. Yan. Snap lang. Yan. Saan tayo? Ito pala. Sorry. Ito pala. Yan. Adjust natin. Yan. Ito yun.
After nyan, ayusin natin. Yan. Kailangan talaga naka-highlight kasi may likod na to eh. Kapag magano ka ba, magselect ka, dapat pag ganyan, no? Yan, pag ganyan. Hindi yung click lang. Kasi kapag click lang, yung likod, yan, ganyan siya. Yan. Okay. Ito pa pala. Ito yun. Actually, marami siyang ano eh. Kulang yung ginawa ko. Okay na yan. Pero kapag mag-request ng kliyente na mali yung ano, yung tawag yan, yung window, yung garage window. Oh. Adjust natin. Okay, so next. Yan siya. Yan. Okay na. So, once natapos mo na yan, pwede mo siya gawing center. Ito. Dito ka punta, pangatlo. Sa menu. Effect pivot, tsaka center object. Click ko yan. Duplicate ko, tapos center ng katabi niya. Yan. Yan. Tapos, yan ito. Okay ko lang. Tingnan to. Yan. Tapos, select ko yung F3 ko, select ko yung window. Hindi pwede maklik. So, ito na lang. Yan. Lagos dito. Teka. Yan. Pag ganyan siya nangyari. Teka. Yan. Okay na. Question kayo, question. Save ko. Diyan lang muna tayo. From window to door to garage door. Diyan lang muna tayo. So, may question. Next week, buuin natin yung ano, try natin buuin yung bahay next week. Yung ano naman, detail ng roof naman. Roofing yung ganito, tsaka yung ridge niya, yung tawag dito nga. Basta yung para sa down, yung para sa kalopi ba? Ganun. Hindi ko alam kung ano yun. Limutan ko na. Ganun. So, okay. May question kayo bago ako mag-end? Question po. So far, wala naman. Nice. Medyo, ano kasi, kapag kasi wala kayong parang inisip ko parang nantindihan nyo ba? Parang ganun. Nantindihan nyo ba? Parang ganun yung inisip ko. Okay, so next natin is, dito natin natapos to, yung railing. Ito pa pala, yung railing pa pala. So, bumutin yung railing. Yung, yung roof. Okay, yung roof. Tapos tapos ito yung lahat ng walls. Finish. Tayo natin may finish yun for lesson 5. Kasi after nito, once na matapos natin to, ipapamuli ko itong buong bahay sa inyo. O kahit na yung ano lang, yung front lang, tsaka yung konting side, yung sa right side, para once na ma-model na, doon na yung time na ibibigay ko na sa inyo yung corona rendering engine. Kaya ganun. So, okay. Oh, yun. Yun lang gusto kong ano, gusto kong yung matutunan nyo yung mag-model na. Actually, sa tinuro ko, kaya nyo na magtayo ng bahay, kumbaga. Ganun yun. Basta ano nyo lang, kasi yung railing, ano lang yan siya, box lang yan siya, ayan mo. O kaya spline, pwede din, yung post, box lang yan, no? Lahat lang nakita nyo sa bahay, box lang yan, polygons lang yan, actually. Tsaka lahat ng yung technique or tips na naturo ko, pwede nyo siyang itayo.
yung bahay na to. Kasi kung ano yung sa front na ginawa natin, yung sa left tsaka right, ganun pa rin. Ito pala yung trim pa. Ito, add ko to. Trim. Kasi yan yung lesson 5 natin. So, question. Baka may question kayo bago ako mag-out. Para mga tayo mga tayo matapos. I mean, makapagpahinga na kasi bukas, siyempre. Meron pa kayong mga trabaho. At saka Tuesday, holiday naman. Wednesday, holiday din. Yun, sa Saturday ulit tayo. So, question bago ako mag-out. So, kung gusto nyo malaman yung mga rendering engine, yung alam ko lang yung mga alam ko is D5, Lumion, ano nga ito? Corona, V-Ray, Vantage, parang ganun. Tapos, F-Storm, marami pang iba na hindi pa masyado, ano pala, Redshift, Unreal, marami mga magagandang mga rendering engine ngayon. So, kasi ganito yun kapag matutunan yung gawin yung model, ang bahay na to, pwede nyo siyang dalhin sa Unreal Engine, o kaya, ano nga ito, Twinmotion, Chaos Vantage, mga ganun. Yung mga sinasabi ko is yung mga yung mga live, tawag dito, parang nag-walkthrough ka sa loob ng ano ba, ng program, parang ganun. Pwede kang parang Lumion din, pero para sa akin much better pa rin yung yung Chaos Vantage sa ultra quality. Para sa akin na yan. Tsaka Twinmotion o kaya Unreal. Doon ka sa Unreal Engine. Okay, so wala ng question. Mag-out ako lang 2 minutes. Yung CAD nandun na sa group natin. Pwede siyang gamitin, download. Nakita nyo yung sumisikat ngayon. Kaya, yung pricing. Explain sa inyo kung bakit ganito yung price ng parang trending to ngayon Ito. Yung exterior perspective, 10,000. Yung mababa. Interior, 8,000. Masarap naman. Diba? Actually nung nasa Qatar ako, kwento ko lang. Nung nasa Qatar ako, meron akong isang project na mga elevator ba. Kumbaga sideline yun siya. Parang lobby tsaka elevators, mga design ng elevator, tsaka yung design ng lobby. So every view niyan, nasisingin ko 8,000. Ano talaga yan? Per view talaga yung 8,000 na yan. Tapos, bumaba lang yung pricing ng rendering dahil sa mga Indiano. Yung 8,000 ko, tinapatan niya ng 2,000 pesos. Doon ako na nawalan ng customer dahil sa kanila. Pero nung huli, nung lumipat yung kliyente ko doon sa Indianong tagtig 2,000, ang nangyari niyan, nagkakaproblema sila. Lalo na sa mga detail na mali-mali yung pag-model, yung hindi yung quality ng output, hindi maganda, parang ano ba, yung dating mga quality, yung hindi pa masyadong parang ano ba, hindi ko kasi meron kasi mag-compare ng program Basta yung parang newbie ka ba sa pag-render, parang gano'n, yung ano siya, yung flat lang ba, parang wala, konti lang yung shadow, parang hindi tama, parang gano'n. So, bumalik sila sa akin. Bumalik sila, pero nag-request lang babaon yung price ko. Sabi ko, pinili niyo yan, yung mababang price, so ano nangyari sa inyo, nagka-problema kayo. So, yung pricing ko, ganun pa rin, hindi ako bababa sa level nila. Kung ano yung sinabi kong price, ganun pa rin ako. So, yun nangyari, nag-hire na sila ng isang 3D artist. Hindi na sila nagpa-freelance. Yun ang nangyari dun. So, ang ano yan, yung lesson dyan is, actually, mahirap talaga mag-compete ngayon sa market ng. So, ang pinakamagandang gawin natin is mag-improve.
No, yun lang yun. Basta, ano lang, keep improving lang tayo lagi at hindi tayo maiwan. Kasi, yearly may nag-graduate, yearly may nakakapasa sa magiging architect, engineer, graphic artist, lahat yan. Kapag marunong mag-render talaga yan. So, ang kailangan natin gawin is mag-improve. Kumbaga dati yung ano ko talaga yung kumbaga yung motto ko talaga or motivation talaga yung one tool per day. Kagaya ginawa ko sa Illustrator dati nung hindi ko pa alam. At least may matutunan akong isang tool sa isang araw. Parang ganun yun. Hanggang sa natutunan ako, nalagan yung program, InDesign, lahat ng Adobe yata. Na ano ko na. Pero After Effects lang yun, hindi kasi tamad ako mag ano eh. Mag video editing kasi hindi naman siya mahirap pero I mean lumalayo na ako sa gusto kong gawin ba, parang ganun. So connected pa rin siya pero parang hindi ako interested ba, parang ganun. So okay. Yun lang naman. I think wala na akong question. So see you guys at magpahinga na tayo. So next week ulit. Tayo lesson 5. So yun lang. Thank you sa panonood guys. Bye bye. Bye.